Para sa mga bago pa lamang at ngayon pa lamang nakapanood ng mga ganitong klaseng reaction video, no, ano ba ang pinag-uusapan nating madalas na topic? Wala naman po, ito lang po tungkol sa West Philippine Sea, no? Baka ikaw ay pro-China at nagsasabi ka na wala namang ginagawa sa atin ng mga inchik ka. Bakit ba bilib na bilib kayo sa mga kano? 'Di ba? Wala namang ginagawa sa atin ng mga inchik, sila nga ang trade partner natin dito. Totoo naman talaga sila ang trade partner natin, di ba? Ang dami nating kinukuhang produkto sa kanila. Pero ano ba ang ginagawa nila sa atin? So itong videong panonoorin natin mga tol, actual video habulan sa West Philippine Sea dahil sa resupply mission. Kung bago ka pa lamang dito at ngayon ka pa lamang makakabalita na kung anong kaganapan sa West Philippine Sea, partikular na rito sa Ayungin Shoal na laging may habulan, no? So panoorin mo to. Pero bago yan, syempre hinihikayat ko kayong lahat mga kapatid mag-subscribe kay John Reps, yan, sapagkat sa kanya manggagaling o siya ang source ng balitang panonoorin natin ngayon. Alright, so wag na natin patagalin pa, total wala na rin naman tayong hinihintay na panoorin na natin to. Matapos magsagawa ng mga drills ang Japan, Amerika at Pilipinas sa West Philippine Sea, abay sinimula naman ng People's Liberation Army Navy at Royal Thai Navy ang kanilang Joint Naval at Marine Forces drills. Inihayag ng Chinese Ministry of National Defense na isinasagawa ng China at Thailand ang kanilang joint bilateral drills na tinatawag na Blue Strike 2023. Sa panahon ng magkasanib na pagsasanay ng militar ng China at Thailand, kabilang sa kanilang pagsasanay ang urban warfare, light weapon shooting, sniping tactics, armored tactics, chemical defense, battlefield first aid, survival, humanitarian assistance, at disaster response. Magaling sila sa training. Magaling sila sa training. Sa totoo kaya, no? Sa totoong laban kaya. Ang magkasanib na pagsasanay na ito ng Thailand at China ay nagsimula noong linggo at magtatapos sa September 10 na may aktibidad na nakasentro sa paligid ng Golfo ng Thailand, mga kampo ng Royal Thai Marines at mga lugar sa distrito ng Satahip, Thailand. Ang People's Liberation Army Navy ay nagpadala ng kanilang mga frigates na CNS Anyang, amphibious transport dock na CNS Semingshan, fleet oiler na CNS Chowho at isang Song-class submarine. Habang ang Royal Thai Navy ay nagpakalat naman ng kanilang mga frigates na HTMS Bumibol, HTMS Narisuan, amphibious assault ship na HTMS Antong at HTMS Chang para sa mga drills. Sa inilabas naman na pahayag ng Amerika sa panahon ng paglalayag ng US, Japan at Pilipinas ay nakompleto ng mga barko at submarine ang mga taktika ng dibisyon sa panahon ng pagsasanay sa dagat upang pagbutihin ang kumpiyansa ng kupunan. Ang tatlong bansa na ito ay naghahangad na hadlangan ang China mula sa mga agresibong aksyon sa Pilipinas, partikular na tungkol sa Philippine Resupply Mission sa grounded na BRP Sierra Madre sa Second Thomas Shoal na bahagi ng pinag-aagawang Spratly Island. Ngunit sa buwanang press conference noong Huwebes, sinabi ng Defense Ministry ng China na si Senior Colonel Wu Qian na ang aksyon ng Pilipinas ay lumalabag sa soberanya ng China. Eto na, no, para sa mga pro-China na nagsasabing wala namang ginagawa ang China sa Pilipinas ha. So eto, pakinggan natin mga tol ha, balik natin ng konti. Colonel Wu Qian na ang aksyon ng Pilipinas ay lumalabag sa soberanya ng China. At anya sinusuportahan at tinutulungan umano ng US ang Pilipinas sa pagpapadala ng mga materyales sa barkong iligal na nakasadsad sa kanilang isla na tinatawag nilang Rin Aijiao o Ayungin Kong sa Pilipinas. Okay, so eto mga kapatid na bago pa lamang, no? Etong Ayungin Shoal ay pasok yan sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa madaling salita, ito ay teritoryo ng Pilipinas mga tol, no? Tayo lang ba nagsasabi niyan? Hindi. No, bukod sa mayroon tayong claim niyan at sinasabi nating atin yan, yan ay suportado rin ng international na batas. Noong 2016 ay award sa atin yung kabuuan ng West Philippine Sea. May claim na dyan noon pa ang China pero napawalang bisa yung claim nila. Okay? So okay na. 2016, nanalo tayo dyan. Sa madaling salita, dapat tayo lang
ang barkong nandirito nakapaloob sa ating exclusive economic zone. Tayo lang yung nangingisda, tayo lang yung nakikinabang sa lahat ng mga yamang bigay ng mga nasabing karagatan na yan. Subalit, etong China ay hindi kinikilala yung international na batas at hindi rin kinikilala yung ating claim dito sa mga teritoryong to. Para sa kanila ay kanila yan. No, kahit na sobrang layo na sa kanila yan, milya-milya, kilometro na ang layo sa kanila niyan. Ngayon mga tol, meron tayong barkong nakasadsad doon sa BRP sa Ayungin Shoal, no? BRP Sierra Madre. Sinadsad yan noong 1999 mga tol. So meron dyan mga sundalo ginawa ng outpost yan. Every time na nagpupunta dyan ang ating kasundaluhan para magkaroon ng supply mission, syempre pagkain, supply ng mga sundalong nandirito, hinahabol tayo palagi ng China, hinaharang, pinagbabantaan at itong nakaraan nga ibinomba pa ng water cannon mga tol. Sinasabi nila na illegal daw tayong pumapasok sa kanilang soberanya. Kita niyo no, inangkin na nila yung West Philippine Sea mga tol. Soberanya daw nila yan. Samantalang exclusive economic zone yan ng Pilipinas. Kumbaga parang bakuran mo pero inaagaw nung ibang may bahay na nakatira pa doon sa kabilang barangay, di ba? So yun ang problema dyan. So anong ginagawa natin dyan mga tol? Di ba? Patuloy tayong nagpapasa, nagsesend ng mga diplomatic protest kasi yun lang talaga yung kaya nating gawin sa ngayon eh. Hindi natin sila kayang tapatan pa ng one-on-one dahil sobrang laki nitong bansang to, sobrang lakas, advance ang kanilang mga kagamitan at assets at malalaki. Doon pa nga lang sa Coast Guard nila sobrang mga higante na yung mga barko eh. Diba? O ngayon nyo sabihin na walang ginagawa ang China sa Pilipinas, no? So tingnan natin to mga tol. Isla na tinatawag nilang Rin Aiyaw o Ayungin kung sa Pilipinas. Kaya si Wu ay nananawagan sa Amerika na huminto sa pagtulong sa Pilipinas at pakikialam sa West Philippine Sea. At nang tanungin, kung sila kaya ang panawagan ng UNCLOS, no, ihinto nyo na yung ginagawa ninyong pag-claim dyan dahil hindi inyo yan. 2016 pa na pawalang bisa na yung claim ninyo kaya itigil nyo na yan. Diba? Magandang sabihan sila ng ganun eh. Sa Pilipinas at pakikialam sa West Philippine Sea. At nang tanungin siya na magkomento tungkol sa kakatapos lang na bilateral seal ng Amerika at Pilipinas na isinagawa sa West Philippine Sea at sa mga ulat na ang pagsasanay ay nakatarget sa China. Sumagot naman si Wu na ang China ay nagtataguyod ng bilateral at multilateral na pakikipagtulungan sa pagtatanggol at seguridad sa paligid ng mga rehiyon ng bansa at dapat mag-ambag sa kapayapaan at katatagan sa rehiyon at hindi dapat mag-target sa ibang mga bansa. Idinagdag din niya na ang militar ng China ay gagawa ng matatag na hakbang upang pangalagaan ang pambansang soberanya at mga karapatan at interes ng China sa South China Sea. Samantala, nagtagumpay naman ang Philippine Coast Guard at Philippine Navy sa isinagawang resupply mission sa Ayungin Shoal kaninang umaga. Ayon sa isang pahayag ng Westcom, muling nakipagpantintero at nakipaghabulan ang mga barko ng Philippine Coast Guard sa mga barko ng China at mga Chinese militia. Heto at panoorin natin ang actual footage. Ito mga pro-China, panoorin niyo yan. Inaharang yung barko natin. Sa sarili nating teritoryo hinaharang tayo. Yan ngayon nyo sabihin wala namang ginagawa ang China sa atin eh. Meron tayong napanood nung nakaraan, no? Kung may karapatan daw ang Pilipinas, may karapatan din daw ang China. Wala silang karapatan dyan. Isaksak natin sa ulo natin. Wala silang karapatan dyan. Diba? Hindi na nila sakop yan. Ano na lang nila yon, imaginary na lang nila yon at katigasan lang talaga ng ulo nila yung patuloy nilang pag-claim dyan. Pero hindi sila kinikilala ng international na batas, hindi sila kinikilala ng UNCLOS at hindi sila kinikilala ng buong mundo na bilang pagmamay-ari itong mga nasabing teritoryo na to. Sila lang ang bukod tanging naniniwalang kanila yan. Kaya yung sinasabi nyong karapatan, pag sinabi nyong may karapatan sila dyan, doon na kayo.
ito yung resupply ship ng ating bansa. Yan, tong maliit na bangkan to. Ito sa China to. Yan. Itong sumisingit na to sa China din yan. Ito PCG natin yan. Yan, ito sa atin saka to. Ito yung sa China. Tama ba yung ginagawa niyan? Umaandar bilang harang. Tama ba 'yon? Kakabanggaan yan. Pag hindi yan, tingnan mo, umalis na to, huminto na. Ito sa China pa to. Biruin mo, 3 barko ng China sa loob ng ating exclusive economic zone. Etong 2 barko natin maghahatid lang ng supply doon sa mga sundalo na nandoon sa BRP Sierra Madre. Tingnan mo yung ginagawa nitong 3 to na wala naman talaga silang karapatan para dyan. Ngayon nyo sabihin na wala silang ginagawa sa atin. Ayan ito yung barko natin. Ito yung China. Ito yung China Coast Guard. Ito yung maliit na bangka ng AFP. Hinahabol nila Ito militia vessels na to ng China. Hinahabol nila At yan muna ang bagong balita na hatid ko sa inyo ngayon. Okay, laging ganyan yan mga tol. Every time na magkakaroon ng resupply mission. Ang sinasabi nila, pinapahintulutan naman daw nila yung humanitarian supply, yung mga pagkain, tubig na kailangan doon. Pero yung mga building materials daw talaga ang pinipigilan nila kasi hindi nila pinapayagan daw ang Pilipinas na ikumpunihin pa yung BRP Sierra Madre mga tol. Which is dapat wala silang karapatan talaga at wala silang pakialam doon mga tol. Pero yun nga dahil matitigas ang mukha nila, yan ang ginagawa nila Fortunately, nagtagumpay naman yung resupply mission natin. Nakabalik naman sila ng ligtas mga kapatid. Pero every time, tatandaan nyo, every time na merong resupply mission, ganyan ang nangyayari. Nakikipagpatintero ang ating Philippine Coast Guard, ang ating mga kasundaluhan para makapaghatid ng pagkain at supply doon sa mga sundalo na nandoon sa BRP Sierra Madre, which is dapat hindi nangyayari yan dahil karagatan natin yan Dapat payapa tayong magparoon at parito dyan sa lugar na yan mga tol. Yung mga mangingisda natin dapat payapa ang kaisipan nila habang nangingisda sila dyan pero hindi rin mga tol. Natatakot din sila sa dami ng mga Chinese militia vessels na nandiyan dyan nakabantay mga tol. So hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.